We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Using fictitious name and concealing true name. 6 na katao na namemeke ng notaryo. Arestado ng CIDG sa Dagupan City. Grade 12 student, patay matapos matuklaw ng kobra. Pagsalpok ng motorsiklo sa elf truck, sa pool sa CCTV. Naitalang heat index na nakalipas na 3 araw sa Dagupan City. Nasa danger category ayon sa Pag-asa. At biik na ipinanganak na may isang mata. Swerte raw ang hatid. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga male maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, nasa danger category ang naitalang heat index sa nakalipas na 3 araw sa Dagupan City ayon yan sa Pag-asa. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa nakalipas na mga araw, nag-a-average sa 41 hanggang 43 degrees Celsius ang heat index o yung init factor sa lungsod ng Dagupan. Sa inilabas na maximum heat index ng Pag-asa, naitala sa nakalipas 3 araw ang mataas sa temperatura sa Dagupan City. Pumapalo sa 41 hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa lungsod. May tuturing na raw ito na nasa danger classification. Asahan pa raw na tataas ang heat index sa mga susunod na araw, lalo na kapag naideklara na ang tag-init. Umahaba po yung alinsangan ng panahon po natin. Lalo, buti nga, nakakaroon pa tayo ng alas 8, kadalasan alas 8 ng gabi. Karaniwang naitatala ang maximum heat index sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pero sa nakalipas na mga araw, bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, naitatala ang pinakamainit na temperatura. Hanggang gabi, ramdam ang maalinsangang panahon, kaya tutok sa electric fan ng ilang residente. May karamdaman na ganitong di sanay sa init. Kailangan nilang mag-suporta yung mga sarili nila na kung saan ang mapunta nilang malamig para iwas sila sa high blood. Pinag-iingat ng Health Authority ang mga senior citizen sa banta ng heat exhaustion. Panawagan ng otoridad, iwasan ng exposure sa sikat ng araw at huwag kaligtaan na inumin ng mga maintenance medicine. Panatilihin ding hydrated ang katawan. Kung hindi po natin may iwasan na lumabas po sa mga ganitong panahon, ang una pong rekomendasyon ay magsuot po tayo ng preskong damit kung saan makakalabas po yung init sa ating katawan. Pangalawa, Chris, kabilang pa sa mga paraan para makaiwas sa heat stroke, yung pag-iwas sa pag-inom ng kape, tsaa, soda at maging ng alcohol. Samantala Chris, weather update lamang tayo. Sa ngayon, mahina pa rin yung amihan kaya malaking bahagi ng bansa ay nakaka-experience ng mainit na panahon dahil pa rin yan sa easterlies. Kahit malinsangan ng panahon, possible pa rin na mabuo ang kaulapan pagsapit ng hapon o gabi, kaya maging handa sa localized thunderstorm. Sa datos ng Metro Weather, may chance ang pag-ulan sa Ilocos Provinces, Abra, Kalinga, Zambales, Tarlac, Quirino, Aurora at Nueva Ecija. Possible din ang pag-ulan sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao pero mahina at panandalian lamang. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Dahil pa rin sa epekto ng El Nino, ilang magsasaka sa Capas, Tarlac hindi muna nagtanim ng palay matapos na magbitak-bitak ang mga sakahan. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw. Ramdam din ang epekto ng El Nino sa Central Luzon, kasama ang lalawigan ng Tarlac.
Sa Barangay Lawi, Capas, ilang sakahan din ang nagkabitak-bitak dahil sa dry spell. Pinili tuloy ng ilang magsasaka na wag nang magtanim. Wala rin daw kasi silang alternatibong mapagkukuhanan ng patubig. Nagbibitak yung mga lupa. Kaya hindi kami nagtanim dahil nga maano yung palay. Mahal ang diesel, ganon. Wala kami masyadong makakakuha ng palay. Ayon sa gabinete ng gobyerno na nakatutok din sa Task Force El Nino na si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., maraming water impounding sa Tarlac ang natabunan ng lahar buhat ng pumutok ang Mount Pinatubo. Kaya suhestyon niya ang konstruksyon ng dam bilang long-term solution sa problema sa patubig. Dito sa probinsya namin, kailangan namin maghanap ng ibang lugar. Kasi yung dam, kinatatayuan ng malaking dam ngayon, silted lang Pinatubo yan. Ngayon, yung water source, kailangan namin i-identify na naman kung saan. Ngayon, kung hindi one, dapat multiple siguro. Kasi multiple river systems dito. Sa datos ng Task Force El Nino, mahigit 1 bilyong piso na ang pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino phenomenon. Habang patuloy naman daw ang programa ng gobyerno na solar power irrigation system sa mga apektadong magsasaka. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala pagsalpok ng motorsiklo sa elf truck sa Bacara, Ilocos Norte sa pool sa CCTV. Nagbabalik sa report si Claire Lacanilaw. Sa kahabaan ng National Highway sa Bacara, Ilocos Norte, makikita sa video ang paparating na elf truck na gumilid muna bago ang tangkang pagpihit sa kalsada. Pero sakto ang pagdating ng motorsiklo na dire-diretsyong bumangga sa driver's side ng truck. Sa lakas ng impact, dumilapon ang rider ng motorsiklo at napaupo. Buti na lang daw at may suot na helmet at walang ibang sasakyan na paparating nang mangyari ang aksidente. Nagkaaregluhan na raw ang driver ng elf truck at motorsiklo. Makikita sa video na nilalapatan ng paunang lunas ang rider at angkas ng motorsiklo matapos sumalpok sa sidewheel ng tricycle sa bahagi ng Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng dalawa. Dinala sila sa paggamutan. Ang rider, nabalian ng braso. Patuloy ang paalala ng otoridad na mag-ingat sa pagmamaneho sa kalsada upang maiwasan ng kahalintulad na aksidente. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Patay ang grade 12 student matapos sa matuklaw ng kobra nitong Sabado sa Barangay Crispina, Banna, Ilocos Norte. Ayon sa kanyang nanay, natuklaw ang biktima habang nagbibihi sa kanyang kwarto. Pero sa halip na isugod sa ospital, dinala raw nila ito sa albularyo para magpatandok. Hiniwa raw ang balat nito para lumabas ang kamandag at pinakain ng halamang tawa-tawa. Pero mabilis daw na nanghina ang biktima at nawala ng malay. Dito na siya itinakbo sa ospital kung saan siya binawian ng buhay. 2 kobra na ang napatay sa kanilang bahay na mahigit 1 metro ang haba. Balak naman daw ng pamilya na lumipat na ng matitirhan matapos na madiskubre ang mga butas sa paligid ng kanilang bahay. Biik na ipinanganak na may 1 mata sa Kawayan, Ilocos Sur, pinaniniwala ang swerte ng may-ari nito. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Laking gulat ng isang pamilya mula Barangay Ano ng Menor, Kawayan, Ilocos Sur matapos ipanganak ng isa nilang alagang inahin ang kakaibang biik. Pambihira kasi ang itsura, iisang mata at walang nabuong ilong. March 16 nang ipanganak ang biik, agad raw itong hiniwalay ng kulungan para matutukan sa pagpapadede. Tanging ito lang daw ang kakaibang itsura, pero tingin ng pamilya, swerte ang hatid dahil 4 na inahing baboy nila ang sabay-sabay na nanganak. Swerte namin ta. Umpa na nga baboy nagsasarang no, kaya ti panangtas nga panaganak na. Ayon sa provincial veterinarian, cyclopia o cyclops ang tawag sa kondisyon ng baboy. Ang cost kasi niyan during the first month of pregnancy, hindi nagde-develop or hindi nagse-separate yung 2 hemisphere ng ulo. So, intact lang siya. Genetically, baka siya lang yung hindi talaga develop during the first month or first trimester, no? Maaari naman raw humaba ang buhay ng biik na may ganitong kondisyon. Nangako naman ng pamilya na aalagaan ito at bibigyan ng sapat na gatas at bitamina habang ito'y lumalaki. Isang Philippine grass owl naman ang natagpuan sa gitna ng bukid na bahagi ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan.
Sinubukan paliparin ang kwago pero nanghihina raw ito. Agad namang na-turn over ng mga opisyal ng barangay ang kwago sa City Environment and Natural Resources Office para gamutin. Patuloy ang paalala ng autoridad sa publiko na agad isurrender ang mga natatagpuang wildlife para masagip. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ng CIDG ang 6 na katao sa Dagupan City na namemeke ng notaryo. Nakalerto si Jasmine Gabriel Galban. Arestado ng CIDG Pangasinan ang 6 na katao na umano'y namemeke ng notaryo sa Dagupan City. Nagugat ang operasyon sa reklamo ng 87 anyos na si Attorney Perfecto Beltran Jr. Nadiskubre ni Beltran na ginagamit ang kanyang pangalan sa pagnonotaryo. Pinipeke raw ng mga suspect ang kanyang pirma. Nabunutan ng tinik kasi since November 2023, rampant na ang gumagamit ng pangalan ko. Inaalam ng mga otoridad kung sino-sino pa ang mga nasa likod ng ganitong uri ng modus. Yun ang ipa-find out natin kung meron or hindi, kasi lilitaw naman yan during our interrogation sa mga especially doon sa mga nahuli. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect na mahaharap sa patong-patong na kaso. Sa investigasyon ng CIDG, kumikita raw ang mga suspect ng 10 hanggang 20,000 piso sa pamimeke ng notaryo sa isang araw. Bukod daw kay Attorney Beltran, may ilang abogado pa raw na nagagamit ang pangalan sa ganitong uri ng modus. This is an important project of the especially of the court to protect the public from unscrupulous individuals. This will affect the integrity of the documents that is being notarized, tsaka yung integrity of the court. Lahat daw ng mga may transaksyon na iproseso ng mga suspect ay magiging invalid. Panawagan ng CIDG sa publiko na maging maingat at mapanuri sa mga ganitong uri ng transaksyon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Dating college instructor binugbog ng 3 lalaki sa Kawayan, Ilocos Sur. Mga sospek arestado. Tutukan sa report. Maga ang mukha at nananakit pa rin ang ulo ng 34 anyos na dating college instructor matapos daw harangin ang kanyang motorsiklo at bugbugin ng 3 lalaki sa Kawayan, Ilocos Sur kagabi. Kwento ng biktima sa telepono na nakiusap na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Dumaan daw ito sa isang tindahan para uminom nang makaalitan ng kanyang kasama ang isang lalaki sa lugar. Nagkaayos naman daw ang mga ito kaya't nagdesisyon na siyang umuwi. Pero sinundan daw siya ng 3 lalaki at pinababa sa motorsiklo. Akala ko makikipag-usap sila eh. Tapos nung sasabihin ko na sana na pauwi na ako, yung pinakamalaki yung galawan, bigla na akong sinunggaban pinalo ng parang blunt object, kasi matigas yun. Sa kabila ng mga tinamong bugbog, nakapagsumbong daw ang biktima sa PNP at nang dadalhin na siya sa pagamutan, dito naaresto ang isa sa mga sospek na itinuro naman ang isa pa niyang kasamahan. Sa follow-up operation na nahuli ang pangatlong sospek. Ayaw nilang magsalita ma'am, pero kung titignan natin parang kala nila itong biktima natin yung nakaalitan ng kasama nila. Ayon pa sa pulis, paghihiganti ang nakikita nilang motibo dahil kaibigan umano ng mga suspect ang lalaking nakaalitan ng kasama ng biktima. Wala akong choice ng kundi magpila talaga ng kaso sa kanila para naman may lalagyan ng mga batang. Hinahanda na ang kaso laban sa 3 suspect na tumanggi na mabigay ng pahayag. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Isang pamilyang nakatira sa gilid ng kalsada nagtitiyaga sa pinagtagpi-tagping karton at tarapal upang may masilungan. Tunghayan sa kwento ng Pilipino. Hatid ni Claire Lacanilaw. Pinagtagpi-tagping karton at trapal ang nagsisilbing silungan ng isang pamilya sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Nakatira rito ang mag-asawang senior citizen at anak nilang edad 38. Nakapalibot ang ilang sirang pedicab na nagsisilbing harang sa gilid ng kalsada. Gawa rin sa sira-sirang karton ang kanilang pinto.
2 buwan na raw silang nakatira rito. Palipat-lipat daw sila ng tirahan matapos masira ng bagyo ang kanilang bahay. Wala kaming matitirahan kapatid, kaya sinabi ng anak ko, magtitira lang dito. O sige, magtitira kayo lang dyan, pero wag palis kayo ng mga manuha yung amo namin. Mag-isang binubuhay ng anak ang kanyang mga magulang. Hindi na rin kasi kayang magtrabaho ng kanyang ama at ina. Matyaga siyang namamasada ng pedicab o di kaya nagbebenta ng talaba. Dahil gawa sa karton ang kanilang tirahan, hindi nila maiwasan na mangamba, lalo na kung uulan. Dagdag na rin ang peligro sa kalsada. Pagdating ko din, magpasada, igib, magluluto, matutulog sila. Ako magigising, mamaya. Pagkatamang kumain, mamaya matutulog na kami. Wala na, kunti lang balit, pero paunahin ko pa sila. Ayon sa MSWD, magsasagawa sila ng validation at assessment upang malaman ang sitwasyon ng pamilya at mabigay ang nararapat na tulong para sa kanila. Bina-validate namin yung family, tinitignan namin yung situation, and then pag nakita na namin at for coordination siya, i-coordinate namin kung saang municipality siya. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang taong gulang na batang lalaki nalunod sa irigasyon matapos na lumusot sa bakod ng kanilang bahay sa Tayum Abra. Nakatutok si CJ Turida. Pasado alas 11 ng gabi noong March 17, nang matagpuan ang bangkay ng isang taong gulang na batang lalaki sa irigasyon sa barangay Gadani, Tayum Abra. Sa investigasyon ng PNP, posibleng lumusot ang biktima sa bahagi ng bakod na kawayan hanggang sa mahulog sa irigasyon. Asidig mo lang yung irrigation sir, nasa 20 meters lang sir. Tapos pababa. So nga nalakangan natin nagyubing sir. Umaga raw nang i-report ng ina ng bata na nawawala ito. Kasama pa raw niya ang anak sa kanilang bakuran. Pero dahil nagsusuka siya dulot ng pagbubuntis, nawala raw saglit sa kanyang paningin ang anak. Hindi ako talagang awan sir nga biniro ko kami nun. Diyan ako na magdanagon sir. Batik pa lang mo. Maging aral sa lahat ng magulang na lang sir. Na wag malingat. Kahit konting segundo sir. Payo ng otoridad sa mga nakatira malapit sa irigasyon, doblehin ang pagbabantay sa mga anak para maiwasan ang ganitong insidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Kung sa ilang taniman problema ang tubig, sa Dilasag, Aurora problema naman ng mga magsasaka ang labis na ulan, gaya ng aning mais ng magsasakang si Violeta Gabriel. Nagsimula ng amagin at mangitim ang abot sa 800 sako ng kanyang aning mais. Hindi niya kasi ito maibilad bunsod ng pag-ulan sa lugar na inaabot na raw ng mahigit sa 1 linggo. Nangangamba tuloy siyang mabulok ang mga mais. Pag-asa na lamang daw niya na umaraw para makapagbilad sila ng mais. Game 2 ng Juniors Basketball Finals sa pagitan ng Letran Squires at Perpetual Junior Altus. Abangan yan bukas. Narito ang report. It's just maganda nila Letran. And hats off to them. They got this game 1 and yan lang, we'll just go back. Yan ang reaksyon ng head coach ng Perpetual Junior Altus matapos silang talunin ng Letran Squires sa finals Game 1 ng NCAA Season 99 Junior Basketball Tournament. Dikit ang laban hanggang sa halftime pero naiwan sila ng defending champion sa third quarter. Mabas po kami sa sistema namin, so babawi po kami next game and hopefully maayos po namin to sa ensayo. We just need to regroup lang. I believe that we just need to go back to our fundamentals. Matatandaan na itong unang pagkakataon sa kasaysayan ng Perpetual Junior Altus na makapasok sa NCAA Finals, habang ang Letran Squires ay maglalaro para sa kanilang panlabing-4 na kampyonato. Expected ko na po yun na kasi alam na po nila yung championship atmosphere. So may experience sila and kami medyo nag-a-adjust pa. And sabi ko, babawi po kami next game. Hindi naman magiging kampante ang Letran kahit lamang sila sa best of 3 finals. Yung panalo namin, bonus na sa amin yung game 2.
kailangan talaga namin paghandaan kasi yung perpetual hindi kadali ibibigay sa amin. I expect yung perpetual meron pang mga gagawing different place yan to counter us. So, yun lang. Paghahandaan lang namin yun. And we'll see on Wednesday. Sa darating na Game 2 bukas, ready na ang dalawang koponan. Dala ang kani-kanilang motibasyon para manalo. Saksihan ang Finals Game 2 ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Championship na gaganapin sa PhilOil Eco Oil Center, San Juan bukas, alas 2:30 ng hapon, live sa GTV. Mapapanood naman via live stream ang Battle for Third ng San Sebastian Staglets at Mapua Red Robins at ang individual awards ceremony kung saan tatanghalin ang most valuable player ng torneo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Sa Abra, sa ospital na binawian ng buhay ang 31 anyos na rider matapos sumalpok sa isa pang motorsiklo sa intersection ng Zone 2 sa bayan ng Bangged. Sugat sa ulo at katawan ang ikinamatay ng rider. Nagpapagaling naman ang babaeng angkas nito. Pinaghahanap ngayon ang tumakas na driver ng nakabanggaan niyang motorsiklo. Binunot at sinunog ang nadiskubring fully grown marijuana plant sa Barangay Kayapa, Bacon, Benguet. Tinatayang nasa 2,400 na piraso ito na nagkakahalaga ng 480,000 pesos. Ayon sa PNP, walang nahuling cultivator sa lugar pero tuloy ang kanilang investigasyon. Mabilis na tinupok ng apoy ang bahay na ito sa Barangay Manalpak, Solsona, Ilocos Norte. Ayon sa BFP, napabaya ang baga sa niluluto ang sanhi ng sunog. Kasalukuyan daw kasing naglalaba ang may-ari ng mangyari ang insidente. Umabot sa 15,000 pesos ang danyos pero walang nasaktan sa sunog. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Libreng pakwan dinarayo ng mga residente sa Bangged, Abra. Silipin sa report. Dinarayo ang taniman ng pakwan sa ilang barangay sa Bangged, Abra. Eat all you can at pwedeng mag-take out ng laman ng pakwan. Pero may kondisyon, iwan ang mga buto nito. Mangantayo na nasamit, kaburburas. Ang pagbebenta sa tuyong buto ng pakwan o pagiging isang seed grower ay isa sa mga pinagkakakitaan ng ilang magsasaka sa bayan. Sa tulong ng isang kooperatiba ay nagkakaroon sila ng kontrata sa isang seed company na siyang gagastos sa mga kailangan sa pagtatanim hanggang sa maibenta ito sa kanila. Dakil lang tayo may tulong na tayo kahit ngerti trabaho. Trabaho law na eh. Awan ti pilpil yan na ngamin dahi nga edad. Basta tanalagan ngamin nga trabaho. Katuwang ng mga seed grower ang ilang mga bumibisita sa lugar upang mag-alis ng mga buto. Tinitiyak nilang walang nasasayang na buto. Namaaymungot nga damay tumulong kanya sir nga gibukol basta aluadan da lang nagyay bukal nga halay sa ti kailangan mi nagiti laman ay sumuti hala landa. Halos 2 dekada na si Joselito sa pagiging seed grower. Malaking tulong daw ito sa kanyang pamilya. Ayon sa DOH Abra, ang pagkain ng pakwan ay mayroong mga benepisyo sa katawan at mainam itong kainin ngayong mainit ang panahon. It regulates the blood pressure. It parang ino-open niya yung mga arteries natin, yung mga blood vessels natin for ease of flowing ng ating blood. And meron ding mga electrolytes yan na nagbibigay ng benefits sa katawan natin. Pero payo ng Health Authority, kumain lamang ng sapat dahil kapag sobra-sobra ay pwedeng makasama sa kalusugan. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ipinakilala na ang 20 kandidata ng Limgas na Pangasinan 2024. Tunghayan sa report. Ipinakilala sa media ang 20 nagagandaang kandidata ng Limgas na Pangasinan 2024. Rumampa at nagpakilala ang mga kandidata mula Lingayen, Binalonan, Urdaneta City, Asingan at San Carlos City. May pambato rin ang Malasiki, Mapandan, Kalasyaw, Balungaw at Manawag. Ito raw ang Mother of Beauty Contest sa lalawigan kung saan nais ibida hindi lang ang ganda kundi maging ang talino at talento ng mga binibini mula sa lalawigan. We want to showcase the culture, arts, and the tourism of Pangasinan as well as give the
women of Pangasinan purpose. Kumbaga, beauty with a heart and beauty with a purpose. Agaw pansin din ng pambato ng Umingan, San Manuel, Mangaldan, Puzurubio at Urbistondo. Hindi rin nagpahuli sila Miss Villasis, Sual, Santa Barbara, Mga Tarem at San Fabian. Bukod sa prestiyosong limgas na Pangasinan, title at cash prize, makatatanggap din ng cash grant ang bayan ng mananalong binibini para sa kanilang programa sa turismo. Bahagi ang Search for Limgas na Pangasinan ng selebrasyon ng Pistay Diet 2024. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.